Hello! Welcome back sa channel natin, and for today magte-test tayo ng power bank from Ubao. Ito po yung H5 na power bank, 50,000 mAh yung capacity or 185 Wh. So buksan na natin para matesta natin kung maganda ba to. User manual at USB type A to USB-C na cable. Ito na siya. Plastic yung mismong body, pero mukhang magandang quality ng plastic naman. Sa ilalim makikita nyo yung specs, yung mga voltages ng USB ports, kung ano yung maximum. Itetest natin yan mamaya. So ang kasama niya lang talaga ay yung USB cable. Tignan natin. Meron tayong dalawang LED light at isang USB type A na QC 3.0 at dalawang mabagal na USB at isang power delivery port na USB-C. Test natin yung LED light. Yan. So long press lang yung power button. Isa lang yung brightness niya. Yun na yun. Medyo maliwanag din naman. Mas maliwanag siya kaysa dun sa phone ko. Long press para mamatay. Itest na natin yung USB ports natin. Yan, malamang red na lahat ng susunod dyan. Kasi yan nga, mabagal lang yan na USB. Yung dalawang kulay puti. Yan. Ang max voltage at current na kaya netong dalawang to ay 5 volts at 2.4 amps. So mga nasa 12 watts lang yun. Test natin yung QC 3.0 kung ilang watts ba. Ang sabi dito, ang maximum niyan ay 12 volts at 1.5 amps. So mga nasa 18 watts yan. Ayan, so makikita natin, supported niya yung mga protocols ng Samsung AFC, Huawei FCP at SCP. So yan po yung mga phones kasi natin, iba-iba yung charging protocols na ginagamit yan para ma-charge siya ng mabilis. So yung ibang mga power bank hindi supported yan. So kapag chinarge nyo dyan, kahit supported nung phone nyo ng fast charging, kapag sinaksak nyo sa charger na hindi supported yung ganung protocol, mabagal lang siya mag-charge. Pero eto, supported niya yung Samsung AFC. Yun yung adaptive fast charging ng Samsung. Tapos Huawei FCP, fast charging protocol ng Huawei. Tapos SCP, I think Huawei din yan na super charging protocol. So, ayan. Try natin mag-charge. Dito, tingnan natin. Gamitin natin yung cable na kasama niya. Ayan, nag-charge tayo. So, nag-charge naman siya. Try na natin yung USB-C. So ayan, at QC 3.0 supported din yung Samsung AFC at Huawei FCP, pero hindi niya supported sa power delivery port yung SCP, at yung max wattage na nakita natin, ayan, ito 22 watts. Now ito po ay sina-charge gamit yung USB-C niya, kasi yung USB-C ay input and output yan. So pwede ka dyan mag-charge ng phone, at kapag i-charge mo siya, dito mo rin siya isasaksak sa USB-C. Try nga natin itong mumurahing charger ko. Hindi pa ata to power delivery. So tingnan lang natin kung magcha-charge ba. Ayun, nagcha-charge siya. Try din natin yung mas mabagal pa na USB charger. Ayan, nagcha-charging siya. So I guess kahit anong USB charger na may USB-C output, magcha-charge siya, hindi lang power delivery charger. Kung ito-try natin sa power delivery, malamang mas mabilis yun. Gamitin natin yung ating EcoFlow River. Makikita natin dito kung ilang watts yung pumapasok sa ating power bank. Ayan, 19 watts. So 19 watts yung pumapasok at ang battery capacity ay 185 Wh. So pwede nating ma-estimate kung gaano katagal siyang matcha-charge gamit ang 18 watts na charger by dividing the battery capacity. So 185 Wh divide natin ng 18 watts, 10 hours. So medyo matagal. Pag ganito naman power bank kasi, cha-charge mo na kapag gabi. So pag gising mo ng umaga, puno na. Hindi naman kailangang super bilis lagi talaga mag-charge. Nakalagay din pala. So tingnan natin kung ano yung sinasabi nila sa box, kung totoo ba. May 1 input at 4 output. Tama naman. Supported ang supercharging protocol. Yes. Na-check natin siya dito sa QC 3.0. Tapos power delivery 20 watts. Yes, tama. 20 watts nga yung nakita natin dito. Flashlight. Yes, maliwanag na flashlight. Laptop charging. Pwede nyong i-charge yung laptop nyo kung
yung laptop nyo pwedeng i-charge ng power delivery. Ngayon, hindi ko mapapakita sa inyo na nag-work kasi yung laptop ko na pwedeng i-charge ng power delivery ay malakas ang wattage na kailangan niya. Hindi magcha-charge dito yun sa 20 watts. Pero kapag yung mga maliliit lang na laptops, for sure, mag-work yun. So, kailangan nyo lang i-check yung laptop nyo kung ilang watts yung required para mag-charge siya sa power delivery. May mga nabibili na USB-C power delivery to laptop charger. Yung parang ganito. So, kung hindi supported ng laptop mo yung power delivery charging, yung iba gumagamit ng ganito. Kaso medyo tricky gamitin to dito kasi usually ang kailangan mo ay power bank na kaya mag-output up to 20 volts. Ito ay hanggang 12 volts lang siya. So, hindi mag-work to kasi 18 volts to 20 volts ang kailangan mo bago siya mag-work. Aside sa pag-charge ng cellphones at laptops, pwede rin nating isaksak yung ating modems dito at router. Ginawa natin ng video yan kung paano mapapagana yung ating modems at routers gamit ang power bank lang. Tingnan nyo tong link na to kung gusto nyo. Kailangan nyo lang gumamit ng mga cables na ganito. Pinakita ko yan dun sa video na yun. I-try natin kung pwede. So, isasaksak lang siya sa USB ports at ang magiging output na dito, 12 volts. So, ayan. Gumagana siya. Again, maraming nagsasabi na namamatay yung modem, router nila kapag sinasaksak sa power bank. Kadalasan kasi ang ginagamit nila yung USB boost cable na hindi ganun kalakas. So, ang kailangan yung bilhin kapag kung gusto nyong pagganahin yung modem at router nyo gamit yung mga USB cable, kailangan yung sa USB-C, power delivery at QC 3.0 ang gagamitin nyo. Wag yung boost cable. Kasi mas malakas itong mga to kaysa dun sa mga boost cable. So, ayun. Ang susunod, i-charge natin para magta-try tayo mag-capacity test. Siguro gagamitin natin itong cable na ganito para dito tayo magdi-discharge sa 12 volts. Ayan, fully charged na. Bago tayo mag-capacity test, hindi pala natin na-test kung pwede siyang gamitin habang nag-charge or mayroon ba siyang pass-through charging. So, try po natin mag-charge habang nakasaksak yung charger natin. Ayan, so pwede mag-charge kahit sinacharge natin yung power bank. Para makapacity test natin, gagamitin natin tong battery tester natin. Ayan, so ikakabit natin siya dito sa ating pang trigger para makakuha tayo ng 12 volts sa USB. Ayan, 4 volts lang. Mababa. Dapat 12 volts ang makukuha natin. Tanggalin nga natin to. Ayun. So, nakita natin yun. Kapag nag-charge tayo, bababa yung wattage nitong mga USB Type A natin. Ayun, no. So, gumagana nga siya kahit nag-charge ka at a lower speed lang itong mga to. Kapag hindi ka nag-charge, nasa 18 watts itong QC 3.0 natin. Pero kapag nag-charge ka, bababa siya sa 5 volts. I-try natin i-test habang nag-charge para sure. Ayun, no, tumigil lahat ng mga protocols na supported. Hindi na siya QC 3.0. So, 5 volts at 1.5 amps lang yung max niya. So, mga nasa 7.5 watts lang. Imbes na 18 watts. Buti at nakita natin yun. Baka magtaka kayo kapag nag-charge kayo bakit ang bagal mag-charge dito. So, ayun. Tuloy na tayo sa ating pag-capacity test. Ayan, 5 volts tapos tataas siya. So, ganun yung ginagawa nito. Sa pagsaksak mo 5 volts lang yung output, sasabihin nitong chip dito, kailangan ko ng 12 volts, saka siya tataas ng voltage. Ayan. Etong capacity tester natin ay nakakonect sa computer natin. Hindi pa pala siya nakakonect. Ayan, connected na. Pakita ko yung parameters. I-discharge natin siya at 1 amp. Cut-off voltage natin 10 volts, which hindi naman nagmamatter kasi fixed na 12 volts dapat yung output nito at mamamatay na siya kapag low bat lang, hindi bababa itong voltage na to. Ayan, tapos start natin. Ayun. Namatay.
So, masyado bang mataas yung current natin? Babaan natin. Siguro gawin lang nating 0.5 muna. Na-experience na natin yan before na mahirap talaga mag-discharge gamit yung USB. Ayaw. So, namamatay siya. Pwede kaya natin lagyan ng capacitor para meron tayong buffer. Na-experience na natin yan before. Talagang hindi tayo nakakapag-discharge dito. Try lang natin ngayon kasi baka mapagana natin. Hindi ko na-try before na nilagyan ng capacitor. So, lalagyan natin ng capacitor ngayon para matest natin kung nakakatulong ba. Ayan. Try natin ulit. Ayan, gumana. Nag-discharge na tayo ng 0.5 amps ngayon. Ito, pakita ko sa inyo. Nag-start na siyang ayan, mag-discharge. Siguro pwede na nating taasan yung current dito. Set natin ng 1. Kasi ang sabi ay maximum current daw ng USB-C natin up to 1.5. Ayun, pwede naman. Basta magdi-discharge ka lang sa mas mababa, tapos i-adjust mo pataas. Ayan. Kaya niya hanggang 1 amp. Try natin na mas mataas. Makita natin yung limit talaga. Kasi ano ba ang sabi? 1.67 amps. Ayan. So, try natin abutin yung 1.67 amps. In increments of 0.2 amps para hindi mabigla. Ayan, 1.2 na. Nakikita nyo ba? 1.49. Adjust ko ulit. At ang pinakahuli, 6. So, tama naman. 12 volts at 1.6. Kayang-kaya niya. Ang wattage niyan ay nasa 19 watts. Try natin pang taasan. 1.7. So, sobra na sa specs na nakalagay dito. Ayan. 1.67 amps. Kaya niya 1.7. Ayan. So, nasa 20 watts. Pero ang sabi, 22 watts daw eh. Try pa natin taasan pa. 21 watts na. 1.8. Kaya niya pa ba mas mataas? 1.9. 22.4 watts na. Hindi ko trinay before. Kailangan lang pala ng capacitor para hindi nabibigla yung USB natin. 2 amps. Try natin hanggang 2 amps. Kaya niya, 2 amps. Ayan. So, discharge natin ay ayan o, 23 watts na. So, sobra na sa 22.5 watts na advertise. Okay. Siguro, tigil lang muna tayo dyan para makita lang natin yung capacity ng battery natin. So, babalik tayo kapag namatay itong power bank natin. Kasi, ibig sabihin, lobat na. Para within spec pala tayo, bababaan lang natin. Binabaan ko ng 1.8 para 21.3 watts ang yung kinukuha natin. Para yung capacity testing natin ay within spec naman. Tapos, after natin mag-capacity testing, hanapin natin yung limit. So, sige. At ayan, tapos na tayo mag-discharge. At ang watt hours na nakuha natin ay 124 watt hours. So, medyo kinapos. Ang 80% dapat niya nasa 148. So, less than 80% yun nakuha natin. Tapos yung amp hour ay 10.56. Mababa kasi at 12 volts yan. Yung 50 amp hour ay at 3.7 volts. So, kung ine-expect natin na 12 volts yung battery nito, i-multiply natin ng 3 yung 10.56 para maging 3.7 volts yun. So, nasa 31 amp hour. Possible na hindi natin naabot kasi may natira pa sa battery. Ay, nakalimutan ko palang banggitin. Nagtagal yung discharge test natin ng almost 6 hours. So, ganun siya katagal. So, kung i-discharge nyo ng 22 watts, abutin siya ng 6 hours. So, ang susunod na gagawin natin ay try nating buksan para makita natin yung cell sa loob. Paano kaya ito nabubuksan? Wala man lang tornilyo. Kung mga ganito yung mga nag-snap lang, hirap buksan na ito. Mukhang masisira natin to kasi hindi siya basta-basta nabubuksan. Try natin sa harap. Parang nakatornilyo pa. Ayan. Ayan, mag-snap nga lang. Ayan, so kaya hindi natin mahila sa ilalim baka dahil nakatornilyo nga. Ayan, tapos may mga clips lang dito. Ayan. Ganun lang pala kadali.
Sige na nga. Tanggalin muna natin. Putulin ko na lang. Pagdudugtungin na lang natin ulit mamaya. Ayun. So 5. 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5S kaya tayo. Test natin yung voltage ng battery. Hindi. Naka-parallel sila lahat. So 3.2. Ayan. So hindi naman talaga discharge hanggang 2.5. So 3.2 volts tumigil na siya. Kaya hindi natin naabot yung 185 watt hours. Which is okay lang naman. Tsaka kaya rin medyo mababa kasi i-convert nito yung 3.2 volts to 12 volt. Nakaglue siguro sa ilalim. Ayan, mayroon siguro double-sided tape. Ayun. Ito. Hindi naman pala. May foam lang para lang hindi siya gumagalaw. Ganda. Bago yung cells kasi makikita nyo na flat pa. Hindi bloated. 10,000 mAh or 10 amp hour ang isang cell. 5 yan, nakaparallel. So 50 nga, tama naman. 37 watt hours ang isang cell. Pag i-multiply mo ng 5 yan, 185. So totoong 50,000 mAh naman yung battery. Totoong 185 watt hours. Ayan, ang ganda, hindi pa bloated. Hindi lang natin naabot yung capacity niya dun sa capacity testing natin dahil, yun nga, power losses sa pag-step up ng voltage. Ayan, so wala naman na tayo makikita. Mukhang walang BMS. Hindi siya BMS. Board lang siya para mag-parallel lahat ng cells natin. Unlike dun sa Thunderbox natin, meron pa siyang BMS kahit 1S lang yung nakasetup. Okay lang naman yun kasi dito na yung BMS niya. As long as kinokontrol naman nung etong board na to, yung pag-discharge at charge natin, okay na yun. Hindi naman talaga kailangan ng hiwalay pa na BMS kasi nandito na yung magpo-protect sa battery natin. Ibalik na natin. Di muna natin isasara kasi titingnan natin kung anong voltage titigil kapag chinarge natin. So empty siya ngayon. Titingnan din natin kung gaano katagal mag-charge. So ganun talaga, 19 watts lang yung pumapasok. So gaano katagal siya mapupuno kung 19 watts ang maximum na naipapasok natin dito. Ang nakuha nating capacity ay 124 watt hours. Sabihin na natin nasa 140 yan kasi sa power losses. Adjust lang natin ng konti para sure. Divide natin ng 19. 7 hours, 7 to 8 hours. So ang estimate natin nasa 7 to 8 hours. So sige, babalik tayo after 7 to 8 hours. Oh, ayan, 6 hours and 30 minutes na. Parang more than half pa lang yung na-charge natin. May isang tuldok pa na walang ilaw. So, hintayin pa natin ng konti. Tingnan natin. So, ayan, puno na. So, umabot tayo ng 10 to 11 hours. So, tinignan ko yung listing ng power bank na to at nakalagay naman dun na 10 hours daw yung charging time. So, maganda at tama naman yung nakalagay sa kanilang listing. Before we continue, check natin yung voltage ng battery natin. 4.19 or 4.2 volts. Yan yung max voltage ng LiPo battery natin. For me, hindi magandang i-charge lagi ng 100%. Iiwan nyo na nasa 100%. Mas okay, nasa 80% siya. Mas mabilis magbo-bloat yan kapag iniiwan yung nasa 100% lang yung battery. So, kung gusto nyo magtagal, siguro hanggang pag nagbiblink na tong last na tuldok dyan, yun, pwede nyo nang itigil mag-charge or i-charge nyo pa ng konti pero huwag nyo na patagalin. So kung fully charged na to, ilang cellphones ba ang pwede nyong i-charge?
Dun sa listing nila nakalagay naman ay kapag iPhone 11 daw, nasa 11.6 times. Kapag P40 Pro, nasa 8.5 times. 10 Pro, 8 times. Depende yan sa battery capacity ng battery nyo. So, paano nyo malalaman yan? Pwede nyo i-search sa internet yan. Punta lang kayo sa Google. For example, yung iPhone 11. So, i-search natin yung iPhone 11. I-type nyo lang yung iPhone 11, battery watt hours. Ayan, at eto nakalagay na dito, 11.9 watt hours daw yung battery na iPhone 11. So, sa capacity testing natin kanina, nakuha natin 124 watt hours yung battery na itong power bank. So, i-divide lang natin siya, 124 watt hours sa battery nung cellphone natin, which is sa iPhone 11, 11.9 daw. Ang makukuha natin ay 10.4. So, mas mababa dun sa kanilang claimed na 11.6 times. Possible na kasi gaya nung power bank natin, di ba, nung tinest natin ito, hindi niya inubos yung battery. Possible na ganun din dun sa cellphone kasi para mas tumagal din yung battery ng cellphone, kapag ginagamit niyo yung cellphone, hindi niya talaga yan inuubos. Hindi niya magagamit yung buong 11.9 watt hours. So, ang nakuha natin 10, yung nilalagay nila 11. So, malapit na. Pwedeng kayang-kaya niya talaga yan. So, ganun lang yung gagawin nyo. Check nyo yung battery ng phone nyo, tapos i-divide nyo dun sa nakuha nating watt hours, which is 124. So, overall, napakaganda ng power bank na to. Yung mga specifications na sinabi nila, totoo naman. Kahit sa mga claim nila na charging time ng phone, I bet kaya niya yun. Ito pala ay mga nasa 2,400 plus. So, kung naghahanap kayo ng power bank, ito, isa sa magandang option. So, aside dun sa pag-charge ng phone, yun, pwede nyo rin gamitin ito kapag brown out para ma-power yung mga modem and routers nyo. May video tayo dyan. So, i-check nyo na lang ulit. Ang isa lang siguro sa hindi ganun kaganda sa kanya, which is not a big deal naman, ay yung matagal na pag-charge niya. Abutin lang 10 oras. Pero kung i-charge nyo naman, i-charge nyo ng gabi. Kinaumagahan, okay na. So, hindi naman talaga big deal. Yun lang. Kailangan nyo lang i-consider. Tapos, yun, 22.5 watts lang yung max wattage yung power delivery. Mas maganda sana kung mga nasa 65 or higher. Pero kapag mas mataas na kasi, mas nagiging mahal na. So, kailangan may compromise. Para sa akin ay okay na for its price. Pwedeng-pwede. At kung meron pa kayong katanungan sa power bank na to or test na gusto nyong gawin natin ay mag-leave lang po kayo ng comment below. Don't forget to like and subscribe, and I will see you again next time. Bye!